Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan po, salamat sa Panginoon kasi medyo tahimik po ang aming paligid. Talagang naghintay po ako ng oras na medyo tahimik kasi mula po sa pagising ko kaninang umaga, iba't ibang ingay po ang maririnig. Kahit man nasa loob ako ng bahay ay ganun pa rin. At nawa ay pigilan muna ni Lord yung mga maiingay sa paligid. Ano po, at maraming salamat po sa inyong lahat kasi andito na naman po ang inyong nanay Riley at ako po ay magbabahagi na naman ng salita ng Diyos sa inyong lahat na nakikinig. Maraming salamat sa Panginoon sa kalakasan at pagkakataon na ipinagkaloob niya sa buhay ko. Ganon din sa buhay niyo ng mga nakikinig at nakikisabay sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan, purihin ang ating Diyos sa oras na ito. Salamat po sa gabay at patnubay ng ating Diyos. At napansin niyo po ba, basta magsimula na po ako magbasa ng salita ng Diyos, andyan na po yung mga kalaban in Jesus' name. Ano po, diyan na po yung samot-saring mga ingay. Pero hindi po tayo patitinag dahil andito po talaga tayo sa mundo na maingay, sa mundo na magulo. Kaya ipaglalaban po natin ang salita ng Diyos sa oras na ito. Kaya mga kaibigan, sa awa at habag ng ating Panginoon at sa presensya ng banal na Espiritu Santo na siyang magpapaunawa sa atin ng salita ng Diyos, samahan niyo po ako na buksan na naman po natin ang Deuteronomio chapter 26. Yan, pang 60 days na po natin ngayon mga kaibigan. At simulan ko na po mga kaibigan ha. Ang title po nito, ang mga tuntunin tungkol sa ikapo at unang bunga ng pananim. Kapag nasakop na ninyo ang lupaing ibibigay ko o ibibigay sa inyo ni Yahweh at matiwasay na kayong naninirahan doon, kumuha kayo ng unang bunga ng inyong mga pananim. Ilagay ninyo iyon sa isang basket at dalhin sa lugar na pipiliin niya upang maging dako ng pagpupuri sa kanya. Haharap kayo sa saserdoting nakatalaga roon at inyong sasabihin, ipinababatid ko kay Yahweh na kami narito na sa lupaing ipinangako niya sa aming mga ninuno. Kukunin naman ito ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ni Yahweh. Isang pagala-galang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon nang ang kaniya'y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pagkikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan niya kami at inalipin, kaya dumulog kami sa inyo, Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno. At dininig ninyo kami, nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan, inialis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupain itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Yahweh, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin si Yahweh dahil sa kabutihan niya sa inyo. Kayong lahat ay magdiriwang kasama ang buong sambahayan, ang mga Levita at mga nakikipamayan sa inyo. Sa ika-3 taon, ibubukod ninyo ang ika-10 bahagi ng inyong ani upang ibigay sa mga Levita, sa mga taga-ibang bayan at sa mga ulila.
Kapag nagawa na ito, sabihin ninyo, Yahweh, na ibukod na po namin ang bahaging nakatalaga sa inyo at naibigay na namin sa mga Levita, sa mga taga-ibang bayan at sa mga ulila ayon sa utos ninyo sa amin. Hindi namin nilabag ni bahagya ang inyong utos, hindi namin binawasan ang ikapo kahit sa panahon ng kahirapan. Hindi namin ito dinala mula sa aming bahay nang hindi kami malinis. Hindi namin iniambag sa patay ang bahagi nito, dininig namin ang inyong tinig. Sinunod namin lahat ang iniutos ninyo sa amin, kaya nga isinasamo namin na mula sa inyong banal na luklukan sa langit ay tunghayan kami. Pagpalain ninyo ang bayang Israel at ang lupaing ibinigay ninyo sa amin ayon sa pangako ninyo sa aming mga ninuno, ang lupaing sagana. Bayang nakatalaga kay Yahweh ngayon ay ibinigay nga sa inyo ni Yahweh ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na si Yahweh ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bayan upang maging kapurihan niya, karangalan at kaluwalhatian, at tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na natatalaga sa kanya. Ituloy natin mga kaibigan sa chapter 27. Ang kautosang isinulat sa bundok ng Ibal. Ganito naman ang tagubilin ni Moises at ng matatanda ng bayan. Sundin ninyong mabuti ang kautosang ibinigay namin sa inyo ngayon pagkatawid ninyo sa ibayo ng Jordan, at papasok na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh. Maglagay kayo ng malalaking bato at inyong sementuhan sa ibabaw, at isusulat ninyo roon ang mga kautosang ito. Pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay, ilagay ninyo iyon sa bundok ng Ibal at latagan ng apog tulad ng sinasabi ko ngayon. Magtayo kayo ng altar doon para sa kanya. Huwag ninyo itong gagamitan ng bakal, panay na batong hindi tinapyas ang gagamitin ninyo sa altar, at doon ninyo susunugin ang inyong mga handog. Dito rin ihahain ang handog na pangkapayapaan, at sa harap nito kayo magsalo-salo sa panahon ng inyong pagdiriwang sa kanya. At sa ibabaw ng mga batong yaon, isusulat ninyo ng malinaw ang bawat kataga ng kautusan. Sinabi pa ni Moises at ng mga Levita, tumahimik kayo at makinig mga kababayan, mula ngayon kayo'y bayan ni Yahweh, kaya dinggin ninyo ang kanyang tinig at susundin ang mga tuntunin ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ang mga sumpa ng araw ring yaon, ganito ang itinagubili ni Moises sa buong Israel. Pagkatawid ninyo ng Jordan, ang mga lipi ni na Simcon, Levi, Judah, Isakar, Jose at Benjamin ay tatayo sa tapat ng bundok ng Gerizim upang bigkasin ang pagpapala. Ang mga lipi naman ni na Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan at Neftali ay tatayo sa tapat ng bundok ng Ibal upang bigkasin ang sumpa. Ganito naman ang isisigaw ng mga saserdote. Sumpain ang sinumang gumawa ng anumang larawan upang sambahin kahit palihim ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Ang kapulungan ay sasagot ng Amen. Sumpain ang sinumang hindi marunong gumalang sa kanyang mga magulang. Ang sagot ng kapulungan ay Amen. Sumpain ang sinumang magbago sa muho ng lupaing o ng lupang kanyang kahangga. Ang isasagot ng kapulungan, Amen. Sumpain ang sinumang magligaw sa bulag. Ang isasagot ng kapulungan, Amen. Sumpain ang sinumang magkait ng katarungan sa mga taga-ibang bayan.
ulila at babaeng balo ang isasagot ng kapulungan. Amen. Sumpain ang sinumang sumiping sa asawa ng kanyang ama, pagkat sa gayoy ibinibilad niya ito sa kahihiyan, ang isasagot ng kapulungan. Amen. Sumpain ang sinumang sumiping sa anumang uri ng hayop, ang isasagot ng kapulungan. Amen. Sumpain ang sumiping sa kanyang kapatid na babae kahit siyao'y kapatid lamang sa ama o sa ina, ang isasagot ng kapulungan. Amen. Sumpain ang sinumang papatay sa kanyang kapwa, ang isasagot ng kapulungan. Amen. Sumpain ang sinumang magpaupa sa pagpatay ng kapwa, ang isasagot ng kapulungan. Amen. Sumpain ang sinumang hindi pasasakop at susunod sa kautosang ito, ang isasagot ng kapulungan. Amen. Chapter 28. Ang mga pagpapala. Kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Kaya pagpapalain niya sa loob at labas ang inyong mga bayan. Pagpapalain niya ang inyong mga anak, lupain, pati mga hayop, pararamihin niya ang inyong mga baka at iba pang mga hayop. Lagi kayong magiging sagana sa pagkain at di mawawala ng laman ang inyong masahanang harina, at pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway ay magtatangkang lumaban sa inyo, ay ipalulupig sa inyo ni Yahweh. Lalaban sila sa inyo, ngunit magkakanya-kanyang takas. Pagpapalain niya ang inyong mga bangan at lahat ng inyong gagawin. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakatalaga sa kanya kung susundin ninyo siya at tatalima sa kanyang mga tuntunin. Sa gayon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, bagkus kayo pa ang magpapahiram. Gagawin niya kayong pangunahin ng mga bansa, hindi tagasunod. Uunlad kayo at di mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kautosang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang ibubunga ng pagsuway. Sa kabilang dako, kung hindi ninyo didinggin ang tinig niya at hindi susundin ang kanyang mga utos at mga tuntunin, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Hindi niya kayo pagpapalain kahit saan kayo magpunta. Susumpain niya ang inyong mga tanim at ang inihanda ninyong pagkain. Hindi niya pagpapalain ang inyong mga anak o ang inyong lupain at ang inyong mga hayop at kawan. Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Padadalhan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin, hanggang sa kayo'y malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa kanya. Hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Lilipulin niya kayo sa pamamagitan ng sakit na pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan, matinding init, tagtuyot, agihap,
at iba pang sakit sa balat. Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipol. Ipagkakait sa inyo ang ulan at dahil dito, magiging parang bakal ang lupa dahil sa pagkatigang kayo ay paulanan niya ng alikabok sa halip na tubig hanggang sa kayo'y lubusang mapuksa. Ipalulupig niya kayo sa inyong mga kaaway, lalaban kayo sa kanila, ngunit magkakanya-kanya kayo ng takbo. Dahil dito, labis kayong katatakutan ng lahat ng bansa. Ang inyong mga bangkay ay kakainin ng mga ibon at mga hayop, walang mag-aabalang bumugaw. Pahihirapan kayo sa pamamagitan ng bukol, gaya ng ginawa ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Tatadtarin niya kayo ng pigsa, buni at galis na hindi mapagagaling. Masisiraan kayo ng isip, mabubulag kayo at malilito. Mag-aapuhap kayo sa katanghaliang tapat, parang bulag na nangangapa sa kadiliman. Hindi ninyo makikita ang daan. Anuman ang inyong gawi, hindi kayo magtatagumpay. Patuloy kayong sisikilin at sasamsama ng ari-arian, ngunit walang sasaklulo sa inyo. Mag-aasawa kayo, ngunit iba ang sisiping sa kanya. Magtatayo kayo ng bahay, ngunit iba ang titira. At magtatanim ng ubas, ngunit iba ang makikinabang. Ang baka ninyo'y kakatayin sa harapan ninyo, ngunit hindi ninyo matitikman. Aagawin sa inyo ang inyong asno at hindi na ibabalik. Ang mga tupa ninyo'y sasamsamin ng kaaway at di ninyo makukuha uli. Ang inyong mga anak ay kitang-kita ninyong ibibigay sa ibang tao, ngunit wala kayong magagawa. Isang bansang di ninyo kilala ang makikinabang sa ani ng inyong lupain at sa bunga ng inyong pagpapagod. Kayo'y sisikilin nila at patuloy na pahihirapan hanggang sa masira ang inyong isip dahil sa inyong nararanasan. Pahihirapan kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng bukol sa tuhod at binti. Ito'y hindi ninyo mapapagaling, bagkus ay kakalat mula sa ulo hanggang paa. Kayo at ang inyong hari ay pabibihag niya sa isang bansang hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Maglilingkod kayo sa kanilang Diyos na yari sa kahoy at bato. Ang kalagayan ninyo'y pagtatakhan ng lahat, laging pag-uusapan at pagtatawanan. Mga kaibigan, ito po yung binabasa ko. Ito po yung bunga ng pagsuway. Nakakatakot. Ano po? Tuloy po natin. Verse 38. Maghahasik kayo ng marami, ngunit kakaunti lamang ang maaani. Pagkat sisirain ng lukton, magtatanim kayo ng ubas at masinop ninyo itong aalagaan, ngunit hindi kayo ang makatitikim ng bunga o katas nito pagkat sisirain ng uod. Magkakaroon nga kayo ng maraming punong olibo sa inyong lupain, ngunit hindi kayo makakakuha ng langis pagkat malalagas ang mga bunga nito. Magkakaanak kayo, ngunit hindi mananatili sa inyo pagkat mabibihag ng kaaway. Uubusin ng lukton ang inyong mga punong kahoy at pananim. Uunlad ang kabuhayan ng mga nakikipamayan sa inyo, ngunit ang kabuhayan ninyo'y hindi. Sila ang magpapautang sa inyo at hindi kayo ang magpapautang sa kanila. Sila ang mamamahala sa inyo. Kapag hindi ninyo dininig ang kanyang tinig at hindi sinunod ang kanyang mga utos at mga tuntunin, magaganap sa inyo ang mga sumpang ito hanggang kayo'y lubusang mapuksa. Sa gayon, ito'y magiging aral sa inyo at sa inyong magiging lahi. Hindi ninyo pinaglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan, kaya ipasasakop niya kayo sa inyong mga kaaway. Sila ang paglilingkuran ninyo sa gitna ng kagutuman, kauhawan, kahubaran at pangangailangan sa lahat ng bagay. Pahihirapan nila kayo hanggang sa kayo ay malipol. Ipalulusob niya kayo sa isang bansa mula sa kabilang panig ng daigdig. Ang bansang ipadadala niya ay di ninyo alam ang kanilang wika. Matitigas ang kalooban ng mga taong iyon at walang iginagalang, matanda man o bata. Uubusin nila ang inyong mga hayop, pati ang ani ng inyong lupain. Wala silang ititira sa inyong ani.
inumin, langis, baka o kawan hanggang sa kayo'y malipol. Kubkubin nila ang inyong mga bayan hanggang sa gumuho ang nagtataasang pader sa buong lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh. Verse 33. Verse 53. Sa panahon ng pagkubkob sa inyo ng inyong mga kaaway, kakanin ninyo ang inyong mga anak sa tindi ng inyong gutom. Magiging maramot pati ang pinakamabait na tao, hindi niya bibigyan ng pagkain pati kanyang kapatid, asawa o ang nalalabi niyang anak. Sino man sa kanila'y hindi niya bibigyan ng kinakain niyang laman ng kanyang anak sa takot na mawalan siya ng makakain. Ganyan ang aabutin ninyo sa panahon ng pagkubkob sa inyo ng inyong mga kaaway. Maging ang pinakamabait at pinakamasilang babae sa Israel na dati hindi tumutuntong ng lupa ay magiging maramot pati sa asawa at mga anak. Maging ang inuman ng sanggol ng kanyang sinilang ay ipagmamaramot. Lihim niya itong kakainin at pagkaubos ay ang sanggol ang isusunod. Ganyan nga ang aabutin ninyo sa panahon ng pagkubkob sa inyo ng inyong mga kaaway. Kapag hindi ninyo sinunod ang mga utos sa aklat na ito at hindi ninyo iginalang si Yahweh kayo at ang inyong mga kaapu-apuhan ay padadalhan niya ng matinding kahirapan na walang katapusan, ipararanas niya sa inyo ang kinatatakutan ninyong sakit na ipinadala niya sa Ehipto. Hindi ito maaalis sa inyo. Padadalahan din niya kayo ng iba pang karamdamang hindi matatala sa aklat na ito ng kautusan hanggang sa kayo'y mapuksa. At ang bilang ninyo ngayon na sindami ng bituin sa langit ay mababawasan ng malaki. Ano pat kakaunti lamang ang matitira pagkat di ninyo dininig ang tinig ni Yahweh, kung gaano kalaki ang kanyang kasiyahan sa pagpapala at pagpapaunlad sa inyo. Gayon din kalaki ang kasiyahan niyang madarama sa pagwasak at pagpuksa sa inyo. Bubunutin niya pati ang pinakaugat ng inyong lahi sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pangangalatin niya kayo sa lahat ng panig ng daigdig at kayo sasamba sa Diyos na hari ng kahoy at bato, sa Diyos-Diyosang hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Hindi kayo mapapanatag doon. Laging kakaba-kaba ang inyong dibdib. Mamumuhay kayo sa kabiguan at matinding kalungkutan para kayong laging nasa balag ng alanganin. Wari katapusan na ang bawat sandali at walang katiyakan ang buhay dahil sa malaking takot na likha ng inyong nakikita. Kung araw ay sasabihin ninyong sana'y gumabi na, at kung gabi naman sana'y mag-umaga na. Kayo'y ibabalik ni Yahweh sa Ehipto, bagamat na ipangako niyang hindi na kayo pababalikin doon. Gagawin niya ito sa inyo upang ipagbili kayo bilang alipin, ngunit walang bibili sa inyo. Purihin po ang Panginoon sa ating binasa. Ayan. At idugtong na po natin itong chapter 29. At may oras pa naman po tayo mga kaibigan. Ano po? Ang title po ng chapter 29, ang tipan ni Yahweh sa Israel at sa bundok ng Horeb. Ito man ay ito ang mga tuntunin na tipan na ibinigay ni Yahweh kay Moises upang sabihin sa mga Israelita nang sila'y nasa lupain ng Moab. Bukod sa tipang ginawa niya sa Horeb, tinipon ni Moises ang mga Israelita at sinabi, hindi kaila sa inyo ang ginawa ni Yahweh kay Faraon sa kanyang mga tauhan at sa buong Ehipto. Nakita nito ang kapangyarihan ni Yahweh at ang mga tanda ng kababalaghang ginawa niya, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa niya kayo binibigyan ng sapat na pangunawa. Linaw ng paningin at talas ng pandinig. 40 taon na kayong pinangungunahan sa ilang. Hindi nasira ang inyong kasuotan, ni napudpod ang inyong panyapak. Wala tayong pagkain o inumin, ngunit binigyan tayo ni Yahweh upang malaman natin siya ang ating Diyos. Pagdating natin dito
Dinigma tayo ni Haring Sihon ng Hesbon at ni Haring Og ng Basan, ngunit nalupig natin sila, nasakop natin ang kanilang lupain at siyaon nga ang ibinigay sa atin natin sa lipi ni na Ruben, Gad at sa kalahati ng lipi ni Manases. Kaya sundin ninyong mabuti ang mga tuntunin ng tipang ito upang mapabuti kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ngayon narito tayong lahat sa harapan ni Yahweh, ang puno ng bawat lipi, ang matatanda, ang mga pinuno, ang mga mandirigma ng Israel, ang ating mga mahal sa buhay, at ang mga nakikipamayan sa atin upang manumpa sa pangalan ni Yahweh at makipagtipan sa Kanya. Sa pamamagitan ng tipang ito, magiging Kanya tayo. Siya ang kikilalanin nating Diyos ayon sa pangako niya sa mga nuno nating sina Abraham, Isaac at Jacob. At ang tipang ito'y hindi lamang para sa ating narito ngayon, kundi pati sa mga wala rito. Hindi kaila sa inyo ang naging buhay natin sa Ehipto at sa mga bansang nadaanan natin sa paglalakbay. Nakita ninyo ang kasuklam-suklam nilang gawain, ang mga Diyos nilang yari sa bato, kahoy, pilak at ginto. Mag-ingat nga kayo at baka sa inyo'y may isang lalaki, babae, sambahayan o angkang tumalikod kay Yahweh upang maglingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bansang yaon. Baka sa inyo'y may lumitaw na isang taong katulad ng punong kahoy na mapait at nakalalason ang bunga. Baka kung marinig niya ang mga tuntunin ng tipong ito ay sabihin niya sa kanyang sariling hindi siya mapapahamak kahit sundin ang hilig ng kanyang katawan. Ito ang magdadala ng kapahamakan sa lahat. Ang gayong tao ay hindi patatawarin ni Yahweh. Manapa, magagalit siya sa taong yaon. Mangyayari sa kanya ang sumpang nakatala sa aklat ng kautusan, at ang pangalan niya ay mapaparam sa ibabaw ng daigdig. Ihihiwalay siya ni Yahweh mula sa kapulungan ng Israel upang ibuhos ang sumpang nakatala sa aklat na ito. Makikita ng lahing susunod sa atin at ng mga nakikipamayan sa atin ang mabigat na parusa ni Yahweh. Makikita nila ang lupang tinupok sa pamagitan ng asopre, tinabunan ng asin, ano pat di mabubuhay roon ang anumang pananim gaya ng nangyari sa Sodoma at Gomora, Adma at Seboim, nang ibagsak niya rito ang kanyang matinding puot, at sabihin ng lahat ng ang lupaing ito, bakit matindi ang naging galit niya sa kanila. Ang isasagot ay pagkat hindi nila pinahalagahan ang kanilang tipan kay Yahweh sa Diyos ng kanilang mga ninuno at nag-alis sa kanila sa Ehipto. Sila'y naglingkod at sumamba sa mga Diyos-Diyosang hindi nila kilala, bagamat Yahweh ipinagbawal sa kanila. Iyan ang dahilan kaya nagalit sa kanila si Yahweh at ibinagsak sa kanila ang sumpang nakasulat sa aklat na ito. At dahil sa matindi niyang galit, sila'y pinaalis ni Yahweh sa kanilang lupain at tinapon sa ibang lugar na roon sila ngayon. May mga bagay na mananatiling lihim at yaon ay para kay Yahweh lamang, ngunit ang kautusan ay nahayag sa atin at sa ating mga anak upang ating sundin. Purihin po ang Panginoon, mga kaibigan, sa kanyang salita na ating binasa. Napakabuti po ng ating Diyos dahil yung mga hiwaga, yung kanyang mga lihim sa pamagitan ng kanyang salita ay kanya pong inihahayag sa atin. At isang bagay lang po ang aking nakita dito. Sumunod
kay Yahweh, sundin ang tuntunin ni Yahweh, upang sa ganoon, hindi po makaranas ng kapahamakan ang isang tao, hindi makaranas ng sumpa mula sa ating Panginoon. Kung titignan natin mga kaibigan, simple lang naman talaga yung buhay na mula nung nakilala natin si Kristo sa ating kapanahunan, dahil itong mga nabasa nating salita, ay ito yung panahon ng mga Israelita. Nasa Old Testament po ito. Pero, nangyayari din at mangyayari din sa buhay natin sa ngayon kapag tayo po ay hindi sumunod sa Diyos, ay makakaranas din po tayo ng sumpa. Nakakatakot po yung mga sumpa na ating binasa. May isa pa pong bagay ako dito na pinaka-highlights, yung ating mga ikapo. Marami pong nagsasabi, ay hindi na yan uso ang ikapo. Hindi naman mahirap ang Diyos. Bakit? Alam naman ng Diyos na yan ang nga lang ang pera, pero bakit ibibigay pa sa Kanya? Alam niyo mga kaibigan, ang pagbibigay ng ikapo ay pagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos at katapatan sa Diyos na tayo po ay sumusunod sa Kanyang salita, sa Kanyang tuntunin, at ito'y patuloy nating isinasagawa. What is 10%? Di po ba? Kasino na lang kalaki yung 10% doon sa gross na 100%? Di po ba? Kasi ako po kapag nagbigay po ako sa Panginoon, sinusunod ko po ito at binibigay ko kasi mahal ko ang Diyos at gusto kong sumunod sa Kanyang tuntunin. Doon po sa gross, tanggalin po natin doon ang 10%. So, kunyari 100, okay, 10%, 90% na lang ang, ay 9% na lang ang matitira doon sa 9% o doon sa 90% kasi 100 so 10% ang tinanggal natin. So doon sa 90%, doon na po natin kukuhanin yung ating offering sa Panginoon kasi ang 10% ay iniutos ng Diyos na para yun sa Kanya at wala pa po doon yung ating offering. So doon po sa 90% ay doon pa po tayo kukuha ng ating offering sa Panginoon. Doon na po tayo kukuha ng ating mga pagkain, lahat na po ng ating gagastusin sa loob ng 15 days, kung 15:30 man ang ating natatanggap na blessing mula sa Panginoon, sa kagaya po namin ni Lolo Dudong, ang amin lang po natatanggap ay yung kanyang SS pension tuwing December 1 at yun po ang kinukuha na namin ng 10%, pero mayroon pong mga natatanggap kami na gumagamit ang Diyos ng mga tao, una pamilya, mga kaibigan. Minsan nga hindi mo pa gaano kakilala ay pinapadala ng Diyos sa buhay namin para dalhin yung biyaya ng Panginoon. So tinatanggal ko pa rin ito ng 10% at doon mismo sa natirang 90% ay kukuha pa rin ako doon ng panghandog sa Panginoon para medyo malaki-laki naman po yung handog po. So ibig sabihin kung every 15 days o monthly ang ating pagbibigay ng handog sa Diyos dahil mahal natin siya, gusto nating sumunod sa Kanyang mga kautusan, sa Kanyang tuntunin, sa Kanyang salita, ay sumunod po tayo. Bakit? Kasi mayroon po itong kalakip na biyaya ng Diyos, divine protection ng ating pamilya, pabubungahin ng Diyos ang ating mga pananim, lahat ng ating ginagawa ay pagpapalain ng Diyos. At kapag marami na namang bunga, ay kukuhanin naman natin uli ang 10% at gagawa na naman po tayo ng isang tawag dito, lilikumin na naman natin doon sa 90% yung ating mga handog para sa Panginoon. Alam niyo mga kaibigan, kapag sumusunod tayo o sinunod natin ang salita ng Diyos, ang utos ng Diyos, tayo po yung nagbebenepisyo. Tayo rin po yung makakatanggap ng talagang flood na blessing mula sa ating Panginoon. Kaya wag po natin paghihinayangan. What is 10%? 90% yung maiiwan sa atin. Alam niyo po ba, pag nagbigay tayo sa Diyos ng 1,000 o kahit piso, alam niyo po, kayang doblehin ang Panginoon ng ika-10 doble o kahit 100
na doble pa o 100 doble pa ang kayang ibigay ng Diyos. Kasi hindi po napalulugi ang Diyos sa pagbibigay. Iba po yung ating pagbibigay at iba rin po ang pagbibigay ng Diyos sa atin. Doble-doble. Hindi po niya tinatapatan yung binigay nating 100 o 1,000. Kapag ang Diyos po ang nagbigay, yung 1,000 natin, pagbibigay ang Diyos ng 100,000. Pwedeng 1,000,000. Ano po? Depende po yan sa kalooban ng ating Diyos. Kaya hindi po natin kaya na arukin o malaman ang mga panukala ng Diyos. Ngunit yung mga panukala natin bilang tao, alam na alam po yan ng ating Panginoon. Kaya yun lang mga kaibigan. Basta wag po tayong sumuway, wag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Huwag po tayo magsikreto na sumasamba pa rin tayo sa Diyos-Diyosan. Nakikita po tayo ng Panginoon, di po ba? Kaya ang nais lang po na ipabatid ng Diyos dito po sa ating binasa ng mga chapter dito po sa Deuteronomio ay yung pagsunod sa Panginoon at paggawa ng kabutihan gamit ang ating pananampalataya sa Diyos. Ayan mga kaibigan, hanggang dito na naman po natin tatapusin ang ating Bible reading ngayong araw. Salamat po sa Panginoon. Kahit po dumaan ng sunod-sunod ang mga sasakyan, kahit medyo maraming ingay, salamat sa Diyos kasi naipaglaban po natin ang salita ng Diyos sa hapong ito at atin po itong naibahagi dito sa aking YouTube channel. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong suporta. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos higit sa lahat sa ating pamumuhay, espiritual at sa ating relasyon, pananampalataya sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat na may akda ng ating mga buhay at lahat ng bagay na narito sa mundo na mayroong hininga. Salamat sa Diyos dahil lahat-lahat ay siya po ang may akda. Ano po? Kaya muli, salamat po sa inyo. God bless us all po.